Welcome back mga Lods dito sa ating channel, and ito mag-unbox ako ngayon ng dalawang CPE outdoor na gagamitin kong access point dito sa Bendo Wi-Fi. So tara at umpisa na natin itong unbox. Ayan. So, silyado pa talaga from the factory, ano po. Ayan. Ayan siya. Ito pa yung isa. Ayan. So, itong isa, ang kahon talagang okay naman, hindi na damage, ano. Itong pangalawa, okay din, may kaunting lupi lang dito. So check natin kung hindi na damage yung pinakang laman sa loob. So ito siya, hindi ko mabasa Chinese. Ayan. So, tingnan natin. Ayan siya. So ito may kasama siyang LAN cable. Ito yung kanyang adapter. And ito yung kanyang PoE adapter. Ayan. Ito yung magpa-power. So ayan siya. So ito yung unit. Talagang bago-bago. Bagong-bago talaga. Ayan. So, napaka-linis at talagang brand new. So, ito ay gagawin kong AP doon sa Bendo. Kaya dalawa ang binili ko para mas maganda kasi mas marami tayong AP na ginagamit or access point. Sa ating Bendo machine is mas malaki ang chance na mas marami tayong maging user, no? At mas marami ang kikitain. So, ayan. So, andito yung kanyang manual na hindi ko naman maintindihan kasi in-check. So, okay lang yan. Alam ko nang i-set up ito. Ayan. So, ito yung pangalawa. Ayan. So, LAN cable. Okay. Ito yung kanyang adapter. Yung PoE niya. Kasama siyang tie cable. And ito yung pinakang CPE. Napakalinis at bagong-bago. Ayan. So check natin to kung may power pareho. Ayan, nakasaksak na yung pinakang power adapter niya. Ilalagay ko rin to dito. Ayan. And titingnan natin kung magpa-power. Dapat magpa-power siya pagka takid ko nitong LAN cable. Ayan. So dito may power yan. Ayan, nag-power siya. Hindi siya ata kita. So ito pwede nating i-configure gamit ang Wi-Fi. And pwede rin natin siyang i-configure gamit ang ating Dista PC. So dito lang tayo maglalagay ng LAN sa pinakang LAN port niya. So doon natin ito configure sa PC para sa mas malaki yung pagkaka-record ko ng screen. So dito naman tayo sa pangalawa, check din natin kung may power ba. So syempre, ang gagamitin na rin natin is yung kanyang kasama na power adapter at saka yung PoE. Para talagang ma-sure natin na may power ito. Kailangan yun din ang ating gamitin. So ito siya, yung LAN niya. And may kasama rin nga pala itong Tox at saka screw. So takid natin yung LAN dito sa PoE na port. So dito naman siya magtatakid ng PoE dito sa port na to. And ganun din dapat siya magpa-power. Ayun, so okay siya, nag-power din. So doon natin ito i-configure sa aking computer.
And i-explain ko sa inyo kung ano yung mga features na meron sa dashboard nito o sa portal nito. Ayan, ito na yung dalawang tenda O3. So, configure na natin dito sa aking computer. So, ito na lang ng cable ng aking computer ang gagamitin ko. Ayan, para hindi na ako magkalag ng mga LAN cable niyan. Total na, testing ko na rin naman kanina yan na okay siya. So, start na natin i-configure. So, itong yellow na LAN, dito ang takip sa LAN port, nitong PoE. Papunta yan sa PC ko. And ito naman gray is papunta doon sa pinakang CPU outdoor na tenda. So, dito natin siya itatakip sa pinakang PoE LAN. Ito yung pinakang 1, Yan, dyan natin siya itatakid and yun nga, mag-iilaw yan, magpa-power kapag okay. So, umpisa na natin itong i-configure sa computer. So, ang una natin gagawin syempre is magbubukas tayo ng browser natin. So, ang pinakang portal niya is 192.168.2.1. So, press natin yung enter. By default, ang kanyang password is admin. So, maliliit lang po lahat. Admin. Set natin kung naka-Chinese siya o kung ibang language, set natin sa English. And then, login. So, ayan yung mga option niya, So, itong AP, in this mode, the device create a wireless network connection. So, ito, yan yung gamit ko kung gagawin ko lang siyang AP. And ito naman, as a client, kung gagamitin ko siyang receiver, halimbawa sa P2P, gagamitin ko siyang receiver and then lalagyan ko ngayon siya ng router na PoE capable. Pwede rin siyang universal, pwede rin siyang WIPS, repeater, P2MP, router. So dito, ang gagawin ko nga is since gagamitin ko to sa Bendo, so AP lang siya. So i-next ko lang yan. And syempre, papalitan natin to ng name. Depende na yun kung ano yung name na gusto nyo gamitin. Ang gagawin yung SSID. Ayan. So, ito ay pang AP4 na. So, dito, hindi ako maglalagay ng password. Bahala na yung Bendo. Kasi nga, sa Bendo to gagamitin. So, wala lang password akong gagamitin dito. And then, in-next ko lang yan. And then, isi-save. So, magre-reboot ngayon itong tenda na to. So, magpapatayan syempre para mag-take effect yung ating isinave na configuration para dito sa router na to. So, ganun din ang gagawin ko ngayon doon sa isa pang AP. And just in case naman na gusto nyo i-reset, dito lang yung pinakang reset button niya, Ayan. So, dito, pwede rin kayong maglagay dito ng LAN papunta naman sa inyong sa isa pang PoE. Kung gusto nyo gamitin din siya na AP or as in, halimbawa, ginamit nyo ito na receiver, halimbawa, So, pwede dito kayo mag-connect din ng LAN papunta naman dun sa router ninyo na paggagamitan. Ayan. So, yan po ay sa mag-restart halos sa 2 minutes din bago siya nakapag-reboot. So, ngayon, reload natin. Tingnan natin kung na yung kung na-save ba yung aking ginawa, yung configure ko. Ayan, wala pa, hindi pa siya nagbo-boot talaga ng maayos, Nasa restart pa rin siya. So, ang ilaw niyan, iilaw muna siya lahat pagka totally nakapag-boot na siya. Ayan, may ilang segundo rin bago siya mag-boot talaga ng totally. Ayan, wala pa rin. Ayun, nag-restart na talaga na wala nang display dito sa aking screen. Hindi na natin ma-access. Ibig sabihin, nag-take effect na yun. So, hindi ko mapakita. Isa lang yung aking phone at ginagamit kong pang camera. And desktop PC itong aking ginagamit. So, hindi ko mapapakita yung niya. Mamaya ako ipapakita sa inyo,
So, doon na tayo sa pangalawang AP. Teka, balikan nga natin to. Tagad nga natin ulit. Ayan, gaganyan siya po ng ilaw. Ayan. So, ito na mga pangalawa. So, yun na rin ang gagamitin kong lahan para hindi na ako tatakid-takid pa, magbaklas. Ayan. So, ito na rin yung gagamitin ko. Okay na tong isa na to. Tabi ko na muna. So, dito na tayo sa pangalawa. Ayan. Ayan. So, ayun, nag-power na. And refresh lang natin yung browser. Reload. So, wala pa. Ayun, nag-boot na siya. Nagkulay na lahat. Ang kanyang LED. Wala pa rin. Di pa tayo nakaka-access sa portal. Maya-maya pa ng konti. Nasa stage pa rin siya ng pagbuboot. Ayan, pagboot na. So, ang password niya is admin. So, ang version nito ay ang model nito is O3B3. Ayan. So, AP pa rin yung aking gagawin. Kasi nga gagamitin ko itong access point sa Bendo. So, ini-next ko lang and papalitan ko na rin yung kanyang SSID. So, ilalagay ko na rin yung SSID. Ayan. 5. So, dito sa channel, siniset ko na lang yan ng auto para wala nang problema. Kasi minsan, pag nag-set tayo ng channel niya, minsan nakakalimot tayo, nagkakaroon kasi ng mga interferences yan. So, mas maganda kung i-auto mo na lang para bahala na siya na pumili kung anong channel yung kanyang gagamitin. So, next, save, magre-restart ulit yan. So, ganyan lang kadali ang mag-configure ng Tenda CPE Auto. Ayan. So, gagawa rin tayo mga loads ng video kapag naka-install na to.